Sir Sunny, sa pagkakaalam po natin, no, pati sa aming mga naging panayam sa ilang kinatawan po ng PSA at mga pakikinig natin sa economic classes, no, class, di ba ang inflation sinusukat dahil meron silang tinatawag na parang basket of goods? Mm. Tama? Opo. Okay. Opo. So, yung basket of goods na yan, identified itong mga produktong ito at dito nga kinekwenta yan, no? So, kumbaga, ito yung mga pangangailangan ng tao araw-araw. Nung nakapanayam namin yung taga-PSA, naaalala ko na hindi kasama sa basket na ito yung mga usaping gaya ng, yung mga produktong gaya ng shampoo, okay, toothpaste, mga ganon. Totoo ba yun? Hindi siya kasama? Oh, um, medyo nagtataka ako doon kasi ang dami nga eh. Ang pinakamaliit na bilang ng item sa basket na yan sa mga rehiyon, 350, dito sa NCR, 700. Sa basket na yan, may item na tinatawag, may health item, pero meron din actually miscellaneous items, miscellaneous goods and services, at other expenditures. Ngayon, kung sinabi yun ng taga-PSA, nakakagulat yun kasi ang diwa kasi na pagsukat ng basket at paglagay na paglista ng mga produkto dyan, ito yung karaniwang binibili ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kung magsusuma ka ng presyo ng mga binibili nila, dapat yung karaniwang binibili, nandun lahat. So, actually, bago yun sa akin, at ngayon nabanggit nyo ay pag-aaralan pa namin. Pero dapat ba kasama yun sa basket na iyon? Oo, kasi may in definition dun sa basket na yan, dapat personal care ay kasama eh. At ina-assume ko yung shampoo, halimbawa, at toothpaste, bahagi yan ng personal care.